dinadala po tayo sa gawain ng sanlibutan. Diba? Kung mapansin po natin. Yan. Ano ba ang tinatawag na pakikiapid sa Espiritu Santo? Marami po yan, marami pong bagay. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Lalong-lalo na yung tinatawag na kapaskuhan ng sinasabi po ng sanlibutan ito. Halimbawa, inimbitahan po kayo na maging ninong o ninang. Diba? Halimbawa, may kaibigan po kayong Katolik. Ito po ay realidad na experience po namin sapagkat kami din po ay kinukuha kung ninong o ninang kami po ni Mrs. Kung paano po natin paunlakan, ito po ay baka ibigay sa inyo yung pagkakataong ganito. Diba? Kung paano po ninyo tanggapin o reject yung isang alam po natin na minsan ay magiging laban sa ating pananampalataya. Bakit po, inimbitahan ko kayo ng sige kukunin kitang ninang, sige kukunin kitang ninong. Kaibigan po natin ay halimbawa ko ay Katolik. Yan. Ngayon, sa decision making na sinasabi po natin na kung halimbawa pupunta po tayo ng misa, diba, papasok po tayo sa kanilang simbahan at makikiramay po tayo sa kanilang ritual, yun po ay pakikiapid sa Espiritu Santo, mga kapatid. Diba? Kung mapansin po natin, mga kapatid. Diba? Pero sa nakasanayan at nakamulatan po natin, mga kapatid, natatakot po tayo na baka magtampo po sa atin o magaling pong kaibigan. Kaibigan natin, sila po ay Katolik po sila. Diba? May mga ganyang instances kung paano po natin i-reject. Pwede naman po natin tanggapin, sabihin po natin, payag naman ako maging ninong, payag naman ako maging ninang ng anak ko, pero hindi ako dadalo sa misa ninyo. Nasa sayo na yan kung magagalit po sa atin o sa hindi. Diba? Yan. So may mga ganyang instances po. Pero pag pinanlakan nyo po yung mga kapatid, diba? Tapos Church of Christ ka, diba? Tapos nandun ka, nakikiritual ka po sa gawain ng misa, ng pari, dahil ikaw ay ninong o ninang, yun po ay pakikiapid sa Espiritu Santo. Diba? Yun po ang tunay. Ano po bang ibig sabihin yan? Ito po. In the Bible, adultery in the Holy Spirit refers to spiritual unfaithfulness to God. Diba? Yan, lumalayo ka sa aral. Hindi ka sumusunod sa aral. Diba? Hindi po yung pagiging Church of Christ po natin ay kapag nandun lamang po tayo sa loob ng bahay-sambahan ng Church of Christ. Patunayan po natin yan kapag tayo po ay sinusubok ng pagkakataon na kung tayo nga po ay tunay ng Church of Christ. Hindi po tayo dual citizen. Sa citizenship, sa sekular na batas ng tao, pwedeng dual citizen. May dalawa kang citizenship, no? Halimbawa American o Filipino citizenship, pwede. Pero sa religion, pag Church of Christ ka, Church of Christ ka. Diba, mga kapatid? Yan po ang ibig sabihin ng tinatawag po natin adultery ng Holy Spirit. Diba? Parang hindi nananangan sa tunay na aral ng Diyos. Diba? Yan, baka ito po ay magiging challenge po sa atin, mga kapatid, na baka kukunin po tayong ninong o ninang ng mga kaibigan po nating taga-sanlibutan. Diba? O ibang pakatang pangrelihiyon. Tayo ba ay makikiritual? Baka mamaya pati ninong at ninang nilagyan na ng cross, magpapalagay rin po tayo. Diba? Ay kahapag-hapag po tayo, mga kapatid. At hindi po natin ang pag-unawa ang salita ng Diyos. Diba? Ano pa? Where believers turn their devotion from Him to worldly things, idols, or sinful desires. Hindi lamang po yan yung pakikiapid sa Holy Spirit ay yung sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Masama pa po niya, nakipicture ka pa dun sa santo nila. Diba? Yun po ay pakikiapid po. Hindi, pag sinabi po natin pakikiapid sa Holy Spirit, hindi ka tapat dun sa Espiritu Santo na tinanggap mo nung ikaw ay nabautismuhan. Diba? Ano po? Naaral na po yan ni Brother Willard dati. Ano ba yung Holy Spirit sa atin? That is the seal of God. Yan po yung silyo ng Diyos sa iyo. Diba? Yan. Ano pa? It's seen as breaking the covenant relation with God, leading to spiritual betrayal, often described as loving the world's systems. Yan. Satan's domain over God. Yan po yung gawain ng sanlibutan. Iba na siyang nag-uudyok sa isang mananampalataya, sa isang tao. Yan. Para
sirain po natin yung commitment po natin, yung relasyon po natin sa Diyos dahil po tayo'y nagiging makiki-apid sa Espiritu Santo, hindi po tayo nagiging tapat dun sa aral. Diba may mga ganyang instances, nagiging dual po ang ating religion. Hindi po dapat nagiging Church of Christ lang po tayo kapag nasa loob po tayo ng bahay sa bahay. Ang Church of Christ. Tangan-tangan po natin ang aral saan man po tayo mapunta. Diba? Diyan nagalit si Apostol Pablo kay Petro. Diba yung si Apostol Petro naging mapakunwari. Dahil kasama niyang naging Hudyo, naging Hunyano siya, naging Hudyo siya. Pagkasama niyang Hintil, naging ugaling Hintil siya. Diba? Hindi siya nagpakatotoo kung ano yung aral, dito ka. Diba? Naging ganun po yung naging ugali ni Petro. And tayo po, na nananangan sa aral, ay yung Church of Christ, kay Church of Christ ka. Pag sinabing walang Pasko, Pasko. Diba? Ganun po dapat ang sistema po natin. Pag tinanong po tayo may Pasko sa inyo, may kaibigan po tayo, tinanong po tayo may Pasko ba? Ayon sa banal na kasulatan, wala namang nakalagay kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Anong inutos niya? Yung banal na hapunan. Diba? Ganun po ang sistema po natin dito sa sanlibutan ito. Yun po yung mga aspeto. Diba? Yun po ay pagpapakita na unfaithfulness to God. Diba? Pag yung mga gayong bagay ay ginagawa mo. Diba? Na ikaw ay lumalayo sa aral ng Panginoong Diyos. O, diba? Pag bawal, bawal. Now, ayun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Diba? Yan, baka sasabihin po natin mga kapatid, parang mahigpit naman yata na magmininong na ako, parang inigpitan ako ni brother, may ganito kanya. Yan, parang sa paningin po natin, sa biglang tingin po natin, parang, pero pag ayon sa banal na kasulatan, yun po yung dapat. Diba? Yan, ano pa? God often portrays Himself as husband and His people as a wife. Diba? Kapag Kristiyano ka, may commitment, may relasyon ka kay Kristo, diba? Kailan ka nakipag-commit kay Kristo? Kailan? Nung ikaw ay sumampalataya at nabautismo, tinanggap mo siya eh. Diba? Kaya ka inahalin tulad yan sa magkasintahan na topic na rin yan ni Brother Willard, diba? Yung iglesia ay inahalin tulad sa kasintahang babae. Diba? Yan si Kristo at ang kasintahang babae. Sino yung iglesia? Diba? Yan. Ano pa? Spiritual adultery is when Israel or believer acts like a faithless wife by turning to other lovers, idols, or worldly values. Ito pa po mga kapatid, na mapapansin po natin. Ang connotation po natin kay Judas, diba kung mapansin po natin, yung pananampalataya ni Judas ay pinagpalit niya lang sa 3 pila. Di ba kung mapansin po natin mga kapatid? Yan po yung connotation po natin at yan po yung pagkakakilanlan ni Judas sa istorya ng Bible. Diba? Sa pila ay pinagpalit, ganun kadali pinagpalit ni Judas ang kanyang pananampalataya sa pila. Pero take note po mga kapatid, minsan sa outing lang, ipinagpapalit po natin ang gawain ng Panginoong Diyos. Diba? At diba po mahalin tulad din po natin ang ating mga sarili kay Judas. Diba? Kung mapansin po natin. Minsan kasi mas pinapalagaan pa po natin yung outing kaysa po sa gawain ng Panginoon. Diba? Kung mapansin po natin. Araw ng gawain, diba? Mas pinili pa po yung outing kaysa po sa gawain ng Panginoon. Diba po si Judas, pinagpalit po ang kanyang pananampalataya sa pila. Diba? Minsan tayo po ay ganun din, di ba? Minsan, mas inuna pa po natin yung outing kaysa sa gawain ng Panginoong Diyos. Di ba? Yun po yung tinatawag po natin minsan na magiging ugali po natin. Nung una, parang iniisip po natin, minsan lang naman ito. Di ba? Hanggang sa pagdating ng araw, nung una, mga isang bisis ka lang uma-absent sa isang buwan hanggang sa dalawang bisis na hanggang sa nakalimutan mo na. Diba? Hanggang sa tumalikod ka na sa pananampalataya mo. Kasi nga, namumuhay ka na ulit dun sa gawain ng sanlibutan. Diba? Pag hinahanap na ng katawan mo yung barkada, yung mga bagay-bagay na nagpapasaya sa iyo sa laman. Diba? Yan. Isa pa po ito. Yan. Hindi lamang yung mga bagay o gawain ng sanlibutan. Yan. Ang inihalin tulad po natin sa tinatawag po natin tayo pinakikapit sa Holy Spirit.